Hello fellow grower, magandang araw po. In this video, ang topic natin ay kung paano magparami ng halamang oregano. Itong oregano, kilala din sa tawag na Mexican mint at ito yung din tinatawag na Cuban oregano. Marami pong klase ang oregano, meron ding Italian oregano na tinatawag. So ito naman, yung variety na kung tawagin ay Cuban oregano. At itong Cuban oregano ay ginagamit din panghalo sa iba't ibang klase ng lutuin sa ibang bansa. Dito nga lang sa atin, hindi siya kilala masyado, at least pagdating sa mga culinary dishes, hindi natin siya karaniwang inihahalo sa pagkain. Hindi pa ako nakatikim ng sinigang na may halong oregano or kahit anumang local na luto natin. Dito sa atin, karaniwan itong makikita mo na ina-advertise bilang pambugaw ng lamok. So, ang ginagawa ng iba dyan ay tinatadtad itong kanyang dahon, tinatadtad dyan, and then pinapakuluan sa mantika, and then meron ka ng oregano oil na tinatawag. Yung iba naman, yung dahon nito mismo lang, dahil itong dahon nito ay may katas, succulent kasi itong oregano. Pagka pinutol mong ganyan yung dahon niya, pinutas mo, ayan, meron na kagad katas yan. Ayan. Babasa na kagad yung iyong daliri. So, ginagawa, itong dahon halimbawa na yan, kinukuskus yan sa balat para pambugaw daw ng lamok. Yung iba, sa ibang bansa, meron din siyang medicinal value. Ginagamit din ito na panggamot sa iba't ibang uri ng sakit. Pero, siyempre, kung gagamitin mong gamot sa iyong karamdaman, ang oregano ay makabubuti na kumonsulta muna sa iyong doktor o sa isang ekspertong herbalist. Dito sa atin, ang topic lang natin ay kung paano siya paramihin. Maganda rin kasing idagdag ito sa iyong bakuran dahil nga unang-una, meron siyang amoy na nakakabugaw ng ibang insekto at pati na rin sa lamok. So, sa pagpaparami naman, itong oregano ay invasive, So, napakadali niyang mabuhay, napakadali din niyang paramihin. At isang paraan dito, yung pinakamadaling paraan ng pagpaparami sa ganitong klase ng oregano ay through cuttings. So, puputol ka lang dyan. Halimbawa, ito. Yan. Maingay yung ibon, Yan. Oops, pasensya na po sa ingay, may mga naglalarong kabataan doon sa banda roon. So, pagputol mo ng cuttings na ganyan, basta mag-iiwan ka ng portion na kung saan pwedeng tumubo ang ugat. So, sa node na ganito. Yan. And then, ibabaon mo. Mga 2 node ang kailangan mo ibaon. Babawasan mo rin siya ng dahon. Nagkakatuwaan yung mga bata. Magpo-pause muna tayo sandali. So, itong ganito kahaba, mga 5 inches o mas mahaba pa, pwede na itong gawing cuttings. Basta yung kanyang katawan ay medyo magulang na, hindi naman yung napakanipis pa na batang-bata. So, halimbawa, itong ganito, ayan, nababali, ayun, natuluyan na siya nabali. Malambot pa siya. So, malaki pa ang tsansa na ito ay mabubulok, yung ganyang kalambot na stem. So, dapat siya medyo matigas na nakagaya nito. So, sa pagtataniman naman, mas maganda itanim kaagad doon sa malaki na paso. Maglagay kayo ng cuttings, siguro mga 3 hanggang 5 cuttings. Pero pwede rin umpisahan sa ganito kaliit. At ilipat na lang later on pagka siya ay nagkaugat na. Ililipat sa mas malaking container. Ngayon, para hindi mabulok yung cuttings, huwag siyang laging didiligan. So, sabi ko nga, succulent itong oregano. Pagka masyadong nababad sa tubig, yung kanyang cuttings ay mabilis siyang mabubulok. So, tama lang na maitim ang iyong lupa. At kung sakali mo na talagang matutuyo ang lupa, yun talagang tuyong-tuyo siya, dun lang siya basain. Pero huwag pananatilihin na laging basa ang lupa. Okay? And then, after mga 3 weeks lang, meron ng ugat yan. Pagdating ng 1 buwan, makikita mo yan, nag-uumpisa na lumaki. So, kagaya nitong isang ito, humaba na siya.
So, more than 12 inches na yung naging haba niya. Mga isang buwan na itong cuttings na ito mula ng aking paugatan. So, tingnan natin gaano kakapal yung kanyang ugat. Hindi pa naman siya root bound, pero may ugat na sa ilalim. Mga 1 month ito eh. So ayan yung ugat niya. Hindi pa talaga malago, pero buhay na itong cuttings ng oregano na inumpisahan ko about 1 month ago. At humaba na rin siya kasi ito, nang kunin ko yung cuttings around 7 inches lang ito eh, or 8 inches. So ganyan lang kabilis para magpaugat ng cuttings ng oregano. Ngayon pwede mong itanong, ito kasing pinaugatan kong ito ay galing sa talbos, sa dulo. Meron siyang talbos. Itong isang to, ganun din. May talbos din siya. Pwede ba tayong magpaugat halimbawa ng oregano na hindi talbos? Halimbawa, pinutol mo dito and then itinanim mo yung cuttings. Pwede pa rin po. So, ibig sabihin, kahit sa gitna ka kumuha. Ang gaya nito. Hanap tayo ni medyo masinsin. Wala pa. Ito na lang. Yan. Ito. So, basta siguruhin lang natin yung kanyang ibabaw doon sa ilalim. No? So, ito yung kanyang ilalim. Nakabaligtad kasi siya. Kaya nakaganon dahon. Pero ito yung bali ilalim niya. Okay, so pwede mo ito itanim at pwede ring paugatan. Kaya lang, medyo mas matagal na magkaroon ng dahon ito. Mas mainam yung meron na kagad siyang talbos na kagaya nito. So bilang example, papakita ko sa iyo yung isa pang pinaugatan ko na kasabay nitong nauna na malaguna. Kasabay siya nito halos. Ayan. Itong isang to, malago na. Ito yung kasabay niyang isa. Yan. Halos 1 buwan na rin ito. Hindi naman siya nabulok. At pagka hindi nabulok yan, sa loob ng mga 2 weeks, halimbawa, pag hindi siya natuyo, ibig sabihin meron na yang ugat. Yun nga lang, matagal siyang magdahon. Matatagalan pa siya. So, tingnan natin yung kanyang, kasi matagal na rin ito eh. Kung meron na siyang ugat. Ayun. Kakaunti pa lang yung ugat niya. Kaunti pa lang. Nag-ugat naman siya, pero kakaunti pa lang. Yan din ay isang dahilan kaya hindi pa siya nag-uumpisa maglabas ng mga dahon. So, pwede tayo magpaugat ng tangkay ng oregano kahit sa gitna ng galing, kahit walang dulo na ganito. Pwedeng paugatan yan. Medyo mas matagal nga lang. Pagka galing sa dulo, yung pinaugatan, kagaya nito, the moment na mag-ugat yan, mas mabilis na siya ang magiging paghaba. Okay, so ganyan po ang isang paraan para mag-propagate, magparami ng tanim na oregano. Ang akin ay direkta kaagad sa lupa. Yung iba ang ginagawa naman ay binababad muna sa tubig at doon muna pinag-uugat. So pwede rin yung ganung method. Pero sa akin, direkta na kaagad sa lupa. Okay, maraming salamat sa panonood at magkita-kita po tayo sa iba pang mga videos ni Late Grower. Bye-bye!